Bago ang lahat, gusto ko munang bigyan ng pansin ang isang napakahalagang tanong na komento dito mula sa ating ka-TH na si Melgar Hayusa. Ayan, basahan natin ang kanyang buong komento dito. Sabi niya, "Magandang gabi, Sir Elmo. May itatanong lang po ako tungkol sa aking mga adventure. May napuntahan akong lugar na ayon sa may-ari ng lupa ay dating kampo ng mga Hapon. Kapag po ba kampo ng Hapon, madalas bang tunnel ang pinagtataguan ng kanilang kayamanan? Mapanganib po ba itong hukayin? Marami sana akong litrato at video. Hindi ko lang alam kung paano ipadala sa inyo. Salamat po sa sagot. Ingat palagi at God bless." Unang-una ay salamat sa napakagandang tanong na ito, ka-TH Melgar. Napakarami sa atin na mga treasure hunters ang nakakahanap o nakakatukoy ng mga lugar na dating kampo ng mga sundalong Hapon. Pero ang malaking tanong, sapat na nga ba ang impormasyon na ito para simulan natin ang paghuhukay? At kapag ba sinabing kampo ng mga sundalong Hapon, automatic na may naghihintay na tunnel sa ilalim na naglalaman ng kayamanan ni Yamashita? Sa video na ito, hihimayin natin ang paksang ito base sa aking sariling pagbasa at mga karanasan sa larangang ito. Kaya walang paligoy-ligoy, diretso tayo sa katotohanan. Mga ka-TH, ang unang dapat nating maintindihan ay hindi lahat ng kampo na itinayo ng mga sundalong Hapon noong panahon ng digmaan ay magkakapareho ang layunin. Kailangan nating matutong mag-analyze kung anong klaseng kampo ang mayroon sa inyong lugar. Hatiin natin ito sa dalawang kategorya. Yan ay ang temporary camps at ang mga command post o garrisons. Magsimula tayo sa temporary camps. Noong umatras ang mga sundalong Hapon patungo sa mga kabundukan o habang sila ay nagpapalipat-lipat ng pwesto, nagtayo sila ng mga pansamantalang kampo. Ang mga lugar na ito ay ginamit lang para sa panandaliang pahinga, pagluluto o pagbabantay sa mga dadaang kalaban. Dahil mabilisan ang kanilang galaw dito, wala silang sapat na panahon o dahilan para maghukay ng malalalim na tunnel para sa kanilang mga deposito. Kung mayroon mang naiwang deposito rito, madalas ay tinatawag nating surface deposits. Ito yung mga mabababaw na baon lamang na madaling makuha o kaya naman ay mga artifacts lang tulad ng mga lumang bala, bote o iba pang kagamitang militar. Kaya kung ang lugar mo ay isang temporary camp, mababa ang tsansa na may malaking tunnel doon. Ngayon ay dito naman tayo sa command post o garrisons. Ito ang mga permanenteng kuta ng mga sundalong Hapon. Kung ang kampo sa inyong lugar ay naging tirahan ng mga matataas na opisyal o naging base militar sa loob ng mahabang panahon, dito na pumapasok ang malaking posibilidad. Ang mga permanenteng base na ito ay karaniwang may mga komplikadong tunnel systems. Ginawa ang mga tunnel na ito para sa dalawang pangunahing dahilan. Yan ay bilang depensa laban sa mga bomba at biglang ligtas na taguan ng mga mahahalagang kagamitan at maging kayamanan ni Yamashita. Dito sa mga tunnel na ito, madalas ginagawa ang seryosong paglilihim ng mga deposito. Bilang mga treasure hunters, dapat nating laging unahin ang ating kaligtasan. Ang paghuhukay sa isang dating kampo ay hindi birong laro. May mga seryosong panganib na naghihintay sa ilalim na dapat nating iwasan. Ang unang malaking panganib ay ang tinatawag nating UXO o Unexploded Ordnance.
Sipin ninyo, ang mga kampo ang madalas na bombahin o maging sentro ng labanan noon. Maraming mga hindi pumutok na bomba, bala ng kanyon o mga landmines ang natabunan na ng lupa sa paglipas ng maraming dekada. Kapag basta-basta ka lang naghukay gamit ang bareta o pala ng walang pag-iingat, maaari mong matamaan ang mga delikadong eksplosibong ito. Kaya naman, napakahalaga ng kahit papaano ay may gamit tayo para masigurong ligtas ang dadaanan ng ating mga kagamitan sa paghukay. Ang pangalawang panganib ay ang mga booby traps. Ang mga sundalong Hapon ay kilala sa pagiging madiskarte at tuso pagdating sa pagtatanggol ng kanilang mga deposito. Sa mga bungad pa lang ng mga tunnel na matatagpuan sa loob ng kampo, madalas silang mag-iwan ng mga mechanical traps. Maaring ito ay mga nakabitin o nakaangkla na malalaking bato na babagsak kapag may natamaan kang string o trigger, o kaya naman ay mga silyadong gas traps. Ang carbon monoxide o iba pang nakalalasong gas na naipon sa loob ng saradong espasyo sa loob ng mahigit 8 dekada ay sapat na para magdulot ng matinding kapahamakan sa sinumang papasok ng walang paghahanda. Ngayon, kung ikaw ay nasa isang lugar na hinala mong dating kampo, ano nga ba ang mga natural na palatandaan na dapat mong masusing tingnan? Una ay ang water source o ang pinagkukunan ng tubig. Walang kampo na itinayo sa gitna ng kawalan na walang malapit na sapa, ilog o natural na balon. Ang mga sundalong Hapon ay nangangailangan ng tubig para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at operasyon. Kung may nakita kang lumang balon o malapit sa sapa, diyan mo simulang baybayin ang paligid dahil diyan madalas nag-uumpisa ang kanilang mga aktibidad. Pangalawa, maghanap ng mga old trees o mga matatandang puno tulad ng palete, akasya o nara. Ang mga punong ito ay madalas na ginagamit ng mga sundalong Hapon bilang buhay na marka. Tumingin ka sa mga katawan nito kung may mga ukit o carvings na nagpapakita ng direksyon o nagbibigay ng babala. Ang mga kakaibang hugis o ukit sa mga matatandang puno ay isa sa mga pinakakaraniwang marka na nagtuturo kung nasaan ang direksyon ng tunnel o ng mismong deposito. Pangatlo, dapat mong matutunan ang pagkakaiba ng trenches sa tunnels. Maraming mga treasure hunters ang nagkakamali rito. Ang mga trenches o kanal ay mga mabababaw na hukay na ginamit lamang ng mga sundalong Hapon bilang taguan habang nakikipagbakbakan. Madalas ay nakabukas ang mga ito at paikot-ikot sa ibabaw ng lupa. Huwag mong aaksayahin ang oras mo sa paghuhukay sa mga trenches na ito dahil wala kang makikitang deposito rito. Ang tunay na tunnel ay may sadyang portal o tiyak na pasukan. Madalas ang pasukan na ito ay simentado. May mga harang na bato o kaya naman ay sadyang tinakpan gamit ang backfill o pinasabog na lupa para magmukhang natural na bahagi ng bundok o burol. Para kay ka-TH na si Mel Gar at sa lahat ng ating mga ka-TH na nakakita ng sinasabing kampo, huwag muna kayong agad mag-assume na tunnel ang agad ninyong dapat hanapin. Ang unang hakbang ay suriin muna ng mabuti ang buong kapaligiran. Maglakad-lakad at maghanap kung may mga kakaibang formasyon ng lupa o kaya naman ay mga marker stones o mga bato na may mga marka na sadyang inayos o linagyan ng ukit ng mga sundalong Hapon. Ang mga markang ito ang susi para malaman mo kung mayroon nga bang seryosong deposito sa ilalim ng lupang iyan. At tungkol naman sa mga litrato at video
na nais ipakita ni ka-TH, napakadali lamang yan. Maaari mo itong ipadala sa aking email na nasa description ng video na ito. I-email mo lamang yan, i-attach ang iyong mga larawan at kung mabubuksan ko ito at mababasa ko ay makikita ko ito at i-analyze natin yan. At syempre, isang mahigpit na paalala para sa lahat. Pakiusap, huwag na huwag kayong papasok sa mga nadidiscover ninyong butas, kuweba o tunnel sa loob ng mga kampo nang walang sapat na kagamitan at tamang ventilasyon o ventilation. Ang kakulangan ng oxygen sa loob ay maaaring maging sanhi ng mabilis na pagkahilo o kapahamakan. Ang kaligtasan ninyo ang palaging numero 1. Interesado talaga kaming makita ang mga videos at mga pictures mo, ka-TH na Melgar. Malay natin, ang dating kampo na iyan na tinutukoy mo ay isa palang napakalaking major site na may nakatagong kayamanan ni Yamashita. Para naman sa iba nating mga ka-TH na nanonood dito, kayo naman ay aking tatanungin. May alam ba kayong mga dating kampo ng mga sundalong Hapon sa inyong sariling mga lugar o probinsya? Anong mga lumang gamit o kakaibang marka na ba ang inyong nakita doon? Ibahagi ang inyong mga karanasan at mag-comment sa ibaba para mapag-usapan natin yan. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.